ito na yung pinakamatinding grandstanding of all your life, Idol Rafi. Ikaw dapat ang mag-file nitong resolution to investigate. Yeah. Kami po'y naniniwala sa iyo na kaya mo ito. Ngayon, doon sa unang papeles, it shows an investigation conducted. And they were about to raid kasi nagkaroon ng casing, they were about to raid the apartment 46C. 4C. 4C. Of Rizal Tower. And sabi ni Marika, hindi magkakaila ito dahil nung nag-report ang ABS-CBN tungkol kay Maricel Soriano na binugbog niya ang mga katulong, lumabas yung apartment na 4C doon sa report ng ABS-CBN. So, it is Corroborates. for certain that Maricel Soriano lives in di umano doon sa excuse me, Rizal Condominium in Rockwell. Oo. So, yun po. And ang kasama daw ito allegedly, at that time, there was also common knowledge na ang katipan or jowa ni Maricel Soriano ay no other than a certain person by the name of Martin Araneta. Whoever is he? Is he the well-known brother of the First Lady? Na brother-in-law ni McCoy? Or is he another Martin Araneta? I, for one, was able to be certain that a certain Martin Araneta also happened to be the boyfriend of my former employee in the House of Representatives, who is a cousin of a former senator. And it reached me na itong babae nito ay boyfriend daw niya dati, si Martin Araneta. At already, well, hindi ko na lang i-elaborate, kung But anyway, ito po yung nangyayari. Yung nag-imbestiga na PDEA ay sumulat ngayon sa Kongreso na willing siyang to shed light on what happened. Ang matindi dito kasi, di ba mayroong rumor na may video na pulboronic video. Pero dito sa expose nitong PDEA agent, sinasabi niya may mga pictures, may mga retrato doon sa mga casing nila. Baka mauna yun Baka maunahan yung video. Baka maunahan yung video. O baka itong mga pictures na ito, mga kasama. Kasi if you take pictures kasi, you also take video So they might be talking of the same incident. Paring Ado. Nung i-file daw yan, sabi nung sumulat, may mga kasamang pictures. May mga sa file. Sa file. Oo, tsaka documents. Siyempre, pinigilan siya ng kanyang amo. At after that incident, pinigilan siya ng amo dahil mayroon daw cabinet secretary. Wala namang ibang cabinet secretary na may relasyon sa mga Marcos, kundi yung member ng law office. Ng most law office. At siguro, di umano, we're not saying for certain na it's this person. Pero pwede nating sabihin na most probably nakapagbayad na ng utang na loob dahil yung kapatid dito or in-law ay maski may conflict of interest, mga kababayan, in-appoint pa rin na cabinet member. Maski contractor ng mga housing, itong taong ito, at conflict of interest dahil yung cabinet secretary niya ay housing, pinilit pa rin. At the arms of the members of Congress were twisted to approve his nomination and being a cabinet member. So,
alam mo, Are you accusing Secretary Acosar? Accusing... Acosar? Oo. Inaakusar ba kayo kita? Inaakusahan mo ba si Acosar? Inaakusahan mo ba si Acosar? Hindi naman siguro. Kasi that's common knowledge. But anyway, ito po ang ating kailangan pa bang investigasyon ito ng Senado? Hindi na kailangan eh. Very clear na sobra. It all links everything from the alleged may confluence there's a confluence of events and information. It all parang nasa isang kahon lang lahat eh. It intertwines all the facts. But of course, mas maigit din yung request nitong agent na imbestigahan ng Senado. May mga pictures pa siyang ipapakita. Ang tanong, may lakas ng loob ba ang Senado na imbestigahan ito? Well, dito tayo magkapila. Doon sa mga grandstander. Ito na ang oportunidad ninyo na i-grill ito. This is the most legitimate issue na dapat imbestigahan ng Senado because this involves leadership, this involves governance, this involves the future of our nation. Integrity of our government. Leaders of our government. It can re-elect you, you know. It can make you President, my dear friend, Rapi Tulfo. Ito ang tamang panahon na imbestigahan mo. Kilatis ng gusto. Mr. Bato, lalo na you're running for re-election. Huwag kang matakot. Total, alam ko, tatakbo ka naman sa grupo ni PRRD, hindi ka naman tatakbo sa administration candidacy, administration group ni Marcos. So, ito yung opportunity mo, Mr. Bato de la Rosa. Saka hindi grandstanding ito. This is seeking the truth. Walang murahan dito. Ito, pakinggan natin si Ginoong Vic de la Rosa. Vic Rodriguez. Bakit po kayo nagpa-drug test? Kumbaga, ang panawagan natin ay sa kasalukuyang administrasyon, lahat sa ating pamahalaan mula pinakamataas na pinuno hanggang sa pinakamababa. Ano po ang layunin nito? May gusto ba kayong mensahe na iparating dito sa inyo pong pagpapadrug test? Alam mo, yung nasa caption ng aking recent posting, it really is coming from my heart na hindi mamatay-matay itong usapin ng paggamit ng droga di umano ng mga ilan sa nasa pamahalaan. At nung naglabasan at muling uminit itong usapin ng droga, alam mo, Admar at Carla, ako'y nananahimik na at enjoying my private life and private practice. Pero nung lumabas nga yung ipinakita doon sa vlog ba o Facebook page ni Binibining Maharlika, ang daming tumawag sa akin. Yung iba, gustong nakikiusyoso, ano bang talagang totoo doon sa ipinakita ko ron ng 2021. Ako daw, tolerate ko ron yung kasinungalingan ng 2021. Kung nalalaman ko ron ba na peke yung aking pinakikitang resulta. That is why I have reposted yung controversial na papel na umiikot last week. At ang linaw ng sinabi ko ron, I never said that that piece of document or paper or whatever way you want to call it, coming apparently from PIDEA, is authentic. There is not a sentence, a word, more so the caption, that suggests that I am affirming and confirming the authenticity of that document. Konting pag-unawa at pag-intindi ho muna bago tayo magkomento. Kaya nga ang sinabi ko, to simplify, mag-drug test na lahat. Why? Because I stand by, Adma, doon sa aking ipinakitang resulta noong 2021. Yun ay resulta ni Den BBM at ang sabi ron ay negatibo.
And up to today, I stand by what I did noong 2021. Yung mga nagsasalita, pumupuna, wala naman ho kayo doon noong mga panahon na yun. Kaya wala ho siguro mga authority na makapagsabi whether he is standing by or not anymore doon sa kanyang pinakita, kundi yung tao nagpakita. So in your program, Admar, I'm standing by what I have presented noong 2021. Kaya nga sabi ko, kung nag-negatibo noong 2021, I'm confident kung magpapatest ngayon, negatibo pa rin. Why? Negatibo ka ng 2021. That's why my challenge is not directed, or my call rather, is not directed to one official. It's across the board para mamatay na yan, isyong yan. Dahil hindi biro ang usaping droga. Ang usaping droga, drug abuse at drug use, lalo pa di umano ng mga opisyal ng pamahalaan, whether it's in the Philippines or in any part of the world, this is revolting. Dapat tayong matakot, dapat tayong maalarma, dapat tayong magalit sapagkat droga yan. Yung dokumento na dala-dala niya, unang-una, hindi siya kasama doon. Pangalawa, hindi niya sinasabing authentic o hindi yung dokumento. Sinabit lang. Na atasan lang siya na mag-deliver or ipa-deliver yung dokumento doon sa kaukulang mga ahensya. So, sabi niya, kung talagang mapatunayan, magpa-drug test uli. Or magpa-drug test siya once and for all for public consumption. Transparent. Para transparent. Ito po yung hamon ko kay Ginoong Macoy Jr. Sama mo na rin si Lisa. Pag-drug test kayo mag-asawa. Pati yung anak. Kasi maraming nagkikwento. In fact, some congressmen even tell me na ganon, pero hindi na lang. Anyway, ito po ang hamon ko kay Macoy Jr. Sir, bumulusok na pababa ang trust at saka performance rating mo. You are the only president we have in this country. Gusto po namin maging successful kayo. So, para mapatunayan na wala kang house show sa buhay mo, magpa-drug test po kayo para malay natin kung magiging negative talaga yung tunay na drug test mo. Makabawi ka. Makabawi po kayo. Makakabag pa ng 90% yung trust ng tao sa iyo. Kasi nagpakita ka na tunay na lalaki ka, hindi ka binubugbog or inuutos-utusan kung sino-sino mang mga butod, mga putot o ano pa dyan, Mr. President. So yun lang po ang for the sake of the country, you are the only president that we have. We want you to succeed. Then you have to cut clean para it will not become negative yung trust rating nyo. Okay? Nako, pati yung doktor at yung analyst mapapatawag ng kongreso dyan. Yun. Kasi free-for-all na ito, lalo na yung ating St. Luke's reputation is at stake. Attention natin na mahilig sa grandstanding.